Si Chairman nga po para ipaliwanag sa atin itong ipatutupad na odd-even scheme starting on June 16. Magandang unang linawin dito, baby, kung kapag nagsimula na yan sa June 16, may umiiral na number coding scheme, 'di ba, sa Metro Manila. Paano mangyayari diyan ngayon? Para 'di ba, hindi malito yung ating mga motorista. Ang sinasabi din kanina ni Engineer Santiago, matinding confusion yan sa mga motorista pagka nagsimula yan. Ang kanyang suggestion, yung pagpapatupad daw nito kung sakali mang itutuloy on June 16, gawing segment lang din by section, kagaya ng gagawing EDSA rehabilitation. Hindi naman po yung isang bagsak isasara ng buo, by segment lang din. So ito na po para sagutin ang katanungan nito mga kapatid din natin. Chairman, Attorney Romando Artes ng MMDA. Magandang umaga po, Chairman. Magandang umaga po, DJ Chacha at kay Manong Ted. Good morning po. Chairman, thank you po for being on the show po today. Para lang po mas malinaw sa lahat, Chairman, ang simula nga po ng pagpapatupad nitong odd-even scheme will be on June 16. Paano po ang mangyayari ganong may umiiral pa rin po na number coding scheme sa simula po ng pagpapatupad nito on June 16? Bali, ang odd-even scheme po will totally replace yung existing natin insofar as EDSA is concerned. So, bawat sasakyan po, insofar as EDSA is concerned, 3 beses po sila mako-cover ng number coding scheme. Ito naman po ay i-dry run natin for 1 month, meaning wala pong huling gagawin. Igagayad lang po sila, sisitahin, pero hindi po mag-i-issue ng ticket for 1 month. Pero i-encourage po ang ating mga kababayan na para ma-capture po namin yung data properly at makagawa po kami ng adjustment, sana po mag-cooperate yung ating mga kababayan. Kasi pag nakita naman po natin na maluag sa gabi, baka pwede po tayo mag-window say 10 p.m. to 5 a.m. Sa ngayon po kasi ang balak namin ay 24 hours muna ipatupad yung odd-even scheme po sa EDSA. So, Chairman, balikan ko lang po yung sinabi nyo. Sana nga po suportahan ito ng publiko. And nung una po, 1 week lang kasi supposedly yung dry run natin. Bakit po pala napalitan muna, Chairman? Ba't naging 1 buwan? Para po mas mahaba yung preparasyon, yung information dissemination, at para po mapatapat doon sa libreng Skyway Stage 3 na paggamit. Kasi po, ayon po kay Secretary Vince Dizon, mga July pa po masisimulan yung libre po sa Skyway Stage 3. So, parang tatapatan po namin yung date ng implementation na yun para po yung may alternatibo na po talagang daan yung ating mga kababayan aside na maapektuhan po ng odd-even scheme sa EDSA. At the same time, makapture na nga po namin yung mga datos para po makapag-adjust kami accordingly. So, tuloy na rin po yun, sir. Talagang may date na. Pumayag na rin po ang Skyway dun sa July 1 na there are areas na magiging libre po yung toll dahil dito? Yes, according to Secretary Vince Dizon, nag-usap na po sila ng operator po ng Skyway. Mag-uusap na lang. Ito'y final na lang po nila yung adjustment po to compensate para doon sa 2 taon po na magiging libre yung portion po na yan ng Skyway. 2 years, no, na may portion ng Skyway na magiging libre. Antabayanan po namin kung sakali man na magsimula po yan on July 1. Balikan ko po itong odd-even scheme that will be exclusive on EDSA. Sir, ang ilan sa katanungan ng mga netizens natin, paano kung tatawid lang ng EDSA? For example, galing po ng Aurora Boulevard to East Avenue, huli po ba yun agad? Paano po yung mga ganun? Kasi hindi naman po ito isang... sige po, sir. Yung mga tawid po, lilinawin ko po, yung mga tawid, wag lang pong babaybay. Like kunyari po, Ortigas, tatawid ka ng EDSA, papunta sa kabila, yun po ay hindi uhulihin. Ganon din po dyan sa Piña, sa Quezon Avenue, tatawid lamang po kayo papunta ng kabila or sa may East Avenue. Yung mga ganun po, hindi po siya huhulihin, yung mga tawid po ng EDSA. Ganon din po yung electric at hybrid vehicle exempted po. Although yan po ay pag-aaralan namin mabuti kasi po sa tala po ng LTO sa meeting namin kahapon, 17,000 na raw po yung registered na EV tsaka hybrid
sa Metro Manila pa lamang. Mm-mm. Wala pa po dyan yung mga nasa karatig probinsya na naglalabas-masok. Kaya nga po, during the dry run, makakapture naman po namin yung data para po malaman namin kung pwedeng ilimit yung pong exemption ng hybrid tsaka electric vehicle. Ang motorcycles po ay hindi po kasama. Exempted TNVS. po sila. Oo. Po, TNVS Mm-mm. and taxis po. Hindi Mm-mm. po sila covered So, ng ng number odd-even. coding scheme at yung odd-even scheme Oo, po. so at least yan malinaw po, hindi kasama ang TNVS, hindi kasama ang taxis, pero ito pong electric vehicles dahil sinasabi niyo po kanina there are 17,000 na ngayon, pag-aaralan niyo muna kung talagang acceptance sila at maglalabas po kayo ng abiso bago yung pagsisimula sa June 16. Hindi po, i-exempt na po natin sila during dry run. Okay ma'am. po. So talagang isasama na rin po natin sila dito sa I-exempt na dry po. run. Apa, Oo. exemption. Apa. Oo, tas dito po sa dry run, sir, tama po yung mga nasa balita, ang wala pa pong tikitan na mangyayari. Aabisuhan lang po yung mga motorista na after the dry run, dun nang simula po ng panghuhuli. Apo, at gagabayan lang po natin sila na kung pwede po mag-exit ng EDSA para po makita namin yung real situation pag dating po ng full implementation na para nga po makapture namin yung data at magkaroon kami ng informed decision sa mga adjustment pa po na gagawin natin. Ma-capture ang data. Speaking of data, mga ilan po ulit na mga sasakyan ang sa tingin nyo po sa taya po ng MMDA ang mababawas po sa EDSA kung sakali, sir? Well, nasa 400,000 plus na po tayo. With this ad-even scheme, we expect po na 40% reduction. So about 160,000 vehicles po yan na mababawas po sa EDSA. Tapos po yung nakikipag-usap po tayo sa mga motorcycle groups. May consultation na po tayo kahapon at magpapatuloy po yan sa iba pang grupo na baka po pwedeng gawing shared lane na yung existing bicycle lane, medyo i-expand po natin yan doon sa natitirang portion noong katabi ng motorcycle lane para lahat po ng motorsiklo ay doon na lilimitahan sila doon dahil sa amin pong napagkasunduan, hindi na po papayagan ang mga motorsiklo sa underpass at overpass. So, doon na po talaga sila dadaan sa kanang bahagi. At hindi na po nga papayagan sa overpass at underpass. Yan po sinasabi nyo, sir, simula din po yan on June 16? Magko-consultation muna po tayo sa mga grupo po ng nagbibisikleta at nagmumotor para kunin din po yung kanilang opinion. Although kahapon po, nung ka-meeting natin po yung mga angkas, joyride, grab, medyo nag-a-agree po sila at sa kanila pong palagay ay maganda naman pong programa yan. Oo. Sir, yung implementation po nito for regarding the enforcement, meron na rin po tayong ugnayan sa halimbawa po sa LGUs, maging sa LTO, sa mangyayaring hulihan kung sakali man? Yes po, meron. Papatawag po kami ng meeting within the week sa mga traffic heads po na mga LGUs para po i-final yung mga plano, lalong-lalo na po sinabi po sa akin ni Secretary Dizon na isa sa hinihiling po ng pamunuan ng San Miguel na operator po ng Skyway ay yung mga pagmamanage po ng mga rampa nila palabas at papasok ng Skyway para hindi naman po magbara. So kasama po yan sa pagmimitingan po namin kasi kailangan din po namin ng tulong ng LGUs. Lalong-lalo na po doon sa mga alternatibong ruta. Pero before the implementation, nagkaroon po ba tayo ng meeting with the LGUs? At ano pong naging tagon nila kung sakali man nagkaroon po? Well, supportive naman po sila as always. Maganda naman po ang aming relasyon sa mga LGUs, lalong-lalo na po sa mga traffic head. At ay nagsabi na susuporta po sila. Ang isusunod na lang po namin siguro na kailangan ibig ay yung mga barangays din po sa na dadaanan po yung sa mga alternatibong ruta. Si
Secretary Dizon naman po ay makikipag-meet kay Secretary John B. Cremulya ng DILG para po to ensure na yung mga barangay officials po noong nakakasakop daw sa mga alternatibong ruta ay miminpinahin na wala pong obstruction yung mga alternative na ruta po natin, especially during the construction or rebuild ng EDSA. Siguro maganda rito, latag natin to ng medyo mas kauna-unawa, ano, itong pinaplano po nila, Chairman. Odd-even scheme sa kahabaan ng EDSA mula sa dulo nito doon sa Caloocan hanggang dito po sa Ross Boulevard, di po ba, Chairman? Ano po? MOA po. Okay, yes. Okay. So, yan yung Tama po odd-even yun, scheme. Captain. And then starting yung kanilang experimental or trial period on June 16. Okay, so buo yan, buo, kahabaan Tama ng po. EDSA, odd-even scheme. Then, ano ho ang gagawin sa peripheral areas outside of EDSA? Anong scheme? Yung pong existing scheme natin na yung 1 and 2, covered po sila ng Monday, bawal po. Tuloy pa rin po yung window period sa periphery po or sa mga karsada outside po na EDSA. Inyo bang naisip yung confusion dun, sir, sa Unified Vehicular Volume Reduction Scheme o number coding doon sa odd-even? Kasi ngayon, yung 1 and 2, pwede ng Lunes. Bawal ng Lunes. 3 and 4 Tuesday. Magkataliwas yung odd-even doon sa Unified. Paano po yung confusion na yon, Chairman? Kaya nga po tayo mag-dry run ng 1 month at mag-i-information campaign para po nga linawin po yan. Kasi ang affected lang naman po nung odd-even scheme ay EDSA. Yung sa labas po ng EDSA, it will be the regular number coding scheme po. So, hopefully within 1 month, wala po yung confusion na yan, Kate. Opo. Pero di mo ba, sir, dapat nga po sana bago kayo nag-anunsyo nito, napag-isipan nyo na po iyon? Kasi usually naman, ang pupuntahan mo, hindi naman nasa EDSA mismo. Diba? So from EDSA, dadaan ka, papasok ka ng mga LGUs na. Opo. Kasi nga doon pa lang po sa odd-even and then doon sa number coding, may problema na hindi na siya match eh. So kung sabi ho ninyo na ngayon, ang inyong balak po ito po mapag-aralan sa dry run, pero hindi ho ba doon pa lang sa usapin na iyon, dapat ho before kayo man lang nag-anunsyo nito, naisip nyo na po iyon, hindi yung mag-experiment kayo, magkakasitahan, and then magkakaroon ng confusion. Lalo na ho yung mga siguro hindi alam at agad trigger happy manikit. Kaya nga po nag-announce kami na maaga para ma-explain sa publiko yung pong ating proposed scheme para po matutunan na this early. At kaya nga po magda-dry run. And again, sinasabi ko po, hindi po maninikit within 1 month. So, wala naman pong magiging problema dyan dahil magiging malinaw po yan sa aming mga enforcers. Opo, sige po. Okay, bakit po kung hindi naman buong EDSA ang gagawin at mukha po yatang hanggang dito sa Pasay area hanggang Guadalupe at northbound po ito, opo, talaga pong sa inyo pong balakin ay dapat the whole of EDSA ang may odd-even scheme? Linawin ko lang po, sa presentation po kasi ni Secretary Bonoan, buong EDSA po ang gagawin. By lane po. So, entire stretch po yun. Like, kunyari, ang sisimulan po ay sa June 13 ay ito pong bus carousel lane. So, buong stretch po ng EDSA yan, Kate. Kaya po, yung implementation nga natin ng mga traffic mitigating measures ay kino-consider na buong EDSA po ang gagawin. It's just that by lane po ang gawa nila. Okay. Palagay ko po, Sir, sorry po, Sir Chairman,
can you check with Secretary Bonoan? Kasi the last time, again, we interviewed him on this issue, kinlaro niya, hindi pa gagalawin po yung after Guadalupe. Ito ho munang... Anyway, Hindi po, total ho naman, priority lang kayo po. po naman ay Priority magkakapareho. lang po yan. Opo. Baka ho lang naman po, medyo meron pong hindi lang pakakatugma sa informasyon. Kasi sinasabi nyo, the whole of EDSA ang gagawin from Caloocan to MOA, hindi po naman yun ang paliwanag. Kaya nga sabi ng iba, baka pwedeng by segment rin ito pong inyong mga scheme. Kung sakasakali lang po, Chairman. Apo, nilinawin ko na lang po kay Secretary Bonoan, pero sa kanya pong presentation kahapon, talagang by lane po sa entire stretch is that it's just that ipa-prioritize po ito pong section hanggang Guadalupe because of the ASEAN. Opo. Walang Yun question po yung doon. sabi niya. So that particular segment, Guadalupe to Pasay, klaro po iyon. Pero yung pong Guadalupe all the way to Caloocan na mas mahaba po, hindi daw muna gagalawin. Hindi po, yung sa bus lane po, tatapusin po nila entire stretch po. Okay. Sige. So, yun po yung usapan namin. Yun po, Sige po. Kasi baka lang po yung iba din po yung sinabi po sa amin sa aming huli pong panayam. Ito pong TNVS na exempted, pareho lang po kasi ang plate number sa mga private motorists nito eh. Paano po kaya? Opo, nag-usap po kami kahapon. Dati po nag-issue kami ng sticker niyan eh. And with our NCAP po, nagpapasubmit kami po ng accredited TNVS, i-cross-check po namin yan sa LTFRB para ma-encode po namin sa system namin para kung ma-capture po ng ating CCTV cameras, alam po namin yung legitimate na TNVS na hindi po dapat tikitan kahit po yung ending plate nila ay supposedly covered ng odd-even scheme. So, meron naman po kaming sistema na in place to determine whether or not legitimate po na TNVS yung po sa atin lang. So, nangangahulugan po pala na itong odd-even scheme, ang ano po nito, ang enforcement nito, AI din o NCAP, hindi po, mano-mano o personal o physical? Yes po, mostly po AI, pero magkakaroon pa rin po ng enforcers sa ground, particularly doon sa mga blind spots po namin. Traffic management po ang uunahin ng ating enforcers dahil camera na po ang mag-capture kung if ever na may mga violation. Okay, sige po. So NCAP, nabanggit po ninyo, AI, no? Are we technically capable and materially prepared dito po sa talagang full implementation po ng NCAP, sir? Opo. Ang sistema po naman natin ay in place even before pa na TRO ng Supreme Court. Ilang po may mga innovations tayo kasi to address yung mga issues na ni-raise petitioners. Tulad po niyan, pag na-capture po ng AI namin yung violation, hindi po kami, sabi nga, trigger happy na kagad-agad mag-issue ng notice of violation. May automatic review po kami at 2 levels po yung review namin. May magre-review muna, then pa-approve pa po sa supervisor kung talagang confirm na may violation. So yung mga issues po na masyadong strict, yung panghuli, may obstruction, lumipas ng lane, uhulihan, hindi po mangyayari yan sa aming sistema. Kate, dahil may mano-mano pa po kami review. Okay, sige. So bago ko puntahan yung mano-manong review, materially prepared, meaning sa lahat po ng pangangailangan, kasi hindi lang naman EDSA ang sakop ng NCAP. Meron kayong ginawang listahan, no? Recto, may mga ganun pong binabanggit. Sa usapin po ng proper signages and road signs and road markings, are you prepared, sir, as we speak now? Well, hindi po perfect yun, Kated. I cannot. Of course. I think meron naman po tayo mga existing signages na dyan. Pero siguro marami pang improvement po na kailangan.
Opo. Papaano po kaya iyon kung doon sa kailangan yung improvement, ano po't pag-aayos, maging issue rin po dito po sa violation ng motorista at eventually hassle yan doon sa motorista kung ilalaban niya po yan. Ano ho, kung pupunta pa sa inyo o online o whatever at baka magkaroon pa ng affidavit na pangangailangan dyan, mga ganon. Paano po kaya iyon, Chairman? Unang-una po sa review, bilin po yan sa tao namin na i-consider po yan. Like, kunyari, Mm-mm. hindi po masyadong malinaw yung marking Mm-mm. na hindi dapat mag-change ng lane. Mm-mm. Kung nakita naman po ng ating mga reviewers na hindi ganong kalinaw yung signage or madilim po sa lugar, Mm-mm. sakaling gabi, Mm-mm. ini-invalidate po nila yan. So, may bili naman po tayo na i-consider po yung Mm-mm. kung ang pagkakahuli ay may kakulangan kami, Kate. Opo. Mm-mm. Hindi po namin dapat i-punish yung mga motorista for that. Opo. So, nakabilin po yan at strict po yung aming billing sa mga reviewers po natin at sa supervisors na i-consider po yan yung kakulangan ng facilities on our end. Opo. And then sa review naman po, mabilis lang po, Kaped, dahil online lang po. Hindi na kailangan magpunta sa aming opisina. At pwede rin pong maghingi ng CCTV footage noong actual po na pagkakahuli para they can see for themselves whether or not tama po yung pagkakahuli sa kanila. Opo. Ilan po ang reviewers ninyo, Chairman? Marami po yan eh. Kalimitan yung mga deaf mute. Kung matatandaan nyo kasi, dati mano-mano lang po yung aming mga panghuhuli. So, ngayon with AI, bali, ka-capture po ng AI yung filming violation, automatic po yun ipapasa doon po sa ating reviewer. So, mas madali na po sa kanila na i-review kasi more or less na-capture na po yung alleged violation. So, yun na lang po titingnan nila. Unlike before, mga 4 na monitors, tingnan nila simultaneously, tapos saka pa nila kukunin. Ito po, mas madali na po yung proseso na review, Kate. Opo. Hindi, kasi kahapon po sa inyo pong statement, sa loob lamang ng 10 hours, mga halos 900 na yung captured violation. So, importante siguro matanong natin, ilan ba reviewers nyo? Kasi pag nag-full blast kayo dyan, libo-libo yan isang araw na dapat nilang ma-review. Kung automatic review yan, ilan ba ho ang reviewers po ninyo, Chairman? At yung mga reviewers na iyon... Wala lang. Go ahead po, Chairman. Go ahead. Go ahead po, Chairman. Wala lang po akong datos ngayon kung ilan yung actual ng reviewers namin. Okay. Pero mabilis lang po yung review niyan, Kapit, kasi mga 1-2 minutong footage lang po yan per violation. So, mabilis naman po yung review. Opo. Sige po. Like kahapon po, bumaba po kasi ako ng mga alas 9 po siguro. May na-capture po around 300 na alleged violations. Na-review naman po kaagad nila. In fact, 121 po yung kanilang in-invalidate po. Okay. So, I think mabilis lang naman po, Kate, Opo, yung sige po. pagre-review. Opo. Doon po sa hindi po, kumbaga, makakatanggap ng notice of violation. Opo, ito po yung paper notice, no? Saan niyo po ipapadala yung pong notice? Paano po? By express mail po, kung saan yung address po ng registered owner according sa datos po ng LTO. Pero may nakipagpulong na po ako kahapon sa mga telco companies. Maglo-launch po kami by next week ng text notice sa mga violators at ang aming pong usapan, ipapasok po yan sa system namin sa NCAP para within an hour after po ma-confirm yung huli ay ma-receive na po noong owner po ng vehicle yung notice na nag-violate ka sa ganitong Pero ganitong oras, pero legally ano ho ba ang dapat na maging
notice, paraan ng notice para matanggap ng isang motorista o taxpayer yung kanya pong violation? Opo. Hindi ho ba dapat ito ay... Wala naman Opo. pong absolute rule dyan. Mm-mm. Pero ang ginagawa po namin, Mm. yung existing system po namin ngayon, Mm. may arrangement po kami sa PhilPost, Okay. Kated, Mm-mm. na registered mail po yung amin pong ipinapadala. Ayun. So registered mail kasi nga po kung ito'y legal document dapat received mismo no noong pong tao na inaabisuhan na meron siyang violation. So idadaan po ito sa Bureau of Post Chairman, no? Yes po, sa Opo. PhilPost po. Okay, sa PhilPost mismo kasi nga ito'y registered mail. Opo. Kung sakasakali po ba, meron po bang corresponding penalty kapag hindi ka nakapagbayad on time? Wala po kaming ini-impose na penalty for late payment po, Kated. Okay. So, nangangahulugan po na kung hindi mo bayaran to ng 1 taon, kung totoo yung violation mo, hihintayin na lang ninyo na mag-renew ng rehistro doon sa sasakyan yung Apo. pong may-ari. Apo, at hindi niya po marirehistro yan until Okay. ma-settle po yung penalty. Okay, sige. Kapag po ganun yung kaparaanan, will that serve the purpose? Opo naman, masaserve pa rin kasi madidelay lamang po yung pagbabayad ng penalty pero magbabayad pa rin po siya. Again, hindi naman po kami nasa business na Mm-mm. panguhuli. Mm-mm. Yung pong aming penalty is just to instill discipline. Opo, So, opo. hindi naman po kami nagmamadali na kolektahin yung penalty. So, Mm-mm. masaserve pa rin po yung purpose dahil pagbabayad po niya ng penalty, marirealize niya na hindi siya dapat nagbabiolate ng traffic rules dahil may kaukulang multa po yung Opo, ganyang opo. action. Opo. So yung fine, yung fine po, maaring maghintay na lang ang MMDA kung kailan irerehistro yung auto tsaka po siya magbabayad ng corresponding fine kasi wala namang penalty, di ba? Wala namang pong dagdag bayad kung sakasakaling hindi ka magbayad on time. Klaro po yan, sir, na talaga pong wala pong dagdag na multa. Opo. Wala pong dagdag na Okay. multa. Sige po. Paano po ang proseso niyan, Chairman? Opo. So nagkaroon kayo ng review and then sinasabi na may violation talaga ito. So paano po ang sistema ng inyong mailing dito? Ano po ang inyong gagawin? Hango doon sa rehistro ng plate number kung sakasakali po. Ganun po iyon. Ang presumption ninyo, kung kanino nakarehistro yan, doon po ipapadala yung notice. Tama po yan. Dahil Opo. po kasi legally, Mm-mm. sa tala po ng LTO, Mm-mm. siya po yung registered owner at doon po yung kanyang registered address. Opo, opo. At ngayon, kung sakasakali po na nakatanggap yung registered owner nito, opo, oo, and then ito po palang sasakyan ay hindi pa nairerehistro doon sa new owner, oo, ano po ang magiging effect kung yung pong pinadalhan ng notice ay hindi po kumilos, hindi niya asikaso, hindi niya, kumbaga, hindi niya pansinin yung pong notice na iyon? That lookout po yan nung bumili ng sasakyan na maparehistro na sa kanya. Mm-mm. Dahil kung tutuusin niyo po, Kated, parang tama po kayo na walang epekto yon doon sa previous owner dahil hindi naman na sa kanya yung vehicle. Pero ang epekto po niya nandun sa new owner dahil hindi niya po ma-renew yung registration po ng sasakyan hanggat hindi niya binabayaran yung penalty. Mm-mm. At kung mangyari po yun, usap nga po kami ng LTO kahapon, Mm-mm. ng Asik Bicor Mendoza, Mm-mm. mag-expire yung rehistro nang hindi nababayaran yung penalty at makita po ng mga enforcers namin, whether LTO or MMDA, Mm-mm. pwede pong impound yung sasakyan dahil technically wala po siyang karapatan na bumiyahe Mm-mm. dahil po expired yung kanyang registro. Opo. So, yun nga po, no, kasi sa atin, alam niyo ho naman, sa Philippine setting, di ba, nakailang benta na yung kotse, hindi pa naililipat sa may-ari. Anyway, Hindi pa na yung opo. Tama po. Sa bagong may-ari. And then look out din po.
lookout din po Kated nung bumibili ng sasakyan na i-check kung may huli po yung sasakyan bago po nila bilhin dahil naka-attach po yung penalty doon sa sasakyan. So pagbili niya po, kasama yung penalty na babayaran niya. Kumbaga, kasama po ng vehicle yan. So kung hindi niya na-check, kahit na violation pa yun ng previous owner, siya po mag-shoulder noon dahil hindi niya po marirehistro nga ng panibago kung hindi niya babayaran yung penalty. Opo. So again, kung sakasakali, malalaman na lamang na noong may hawak ng auto na hindi siya makapagre-renew kung siya ay nag-renew na at sinasabi na nagpadala kami ng maraming notice dito sa address na ito, oo, at hindi mo natanggap yung. Kapag ho ganon ang sitwasyon, so hindi makapagre-rehistro yung taong may hawak ng auto hanggat hindi binabayaran yung multa. Pero bukas pa rin po ang MMDA na i-contest niya yung mga sinasabing ticket na iyon, yung violation na iyon? Opo, bukas pa rin po kung sa tingin nila ay hindi po tama yung pagkakahuli. Although sa rule po namin, meron kaming 10 days po to contest. Pero ako po, ang bilin ko po sa aming mga tauhan ay huwag i-apply yung prescriptive period at entertain lang po lahat ng reklamo or contest doon po sa pagkakahuli. Okay, yung rule na 10 days to contest, is that an ordinance? Nakasama po yan doon sa single ticketing system po natin. If that is an ordinance... pinasa po ng MMC. Nako, if that is an ordinance, yung nga po sinasabi ko, yung 10 days to contest, di ba, kapag hindi ka nakapag-contest doon, meron ng corresponding penalty maliban doon sa actual fine? Sa amin po wala. Baka po sa LGU yung sinasabi nyo, Katen. Opo. Pero dito po sa inyong ordinance, wala pong penalty kapag kapag hindi mo binayaran on time yung ticket, kumbaga, yung ticket po ng MMDA? Wala po sa amin, Katen. Baka po sa LGU po yung sure kayo doon, Chairman, pag ako'y tinikitan ako ng MMDA, meron akong notice of violation, whether number coding yan o ano man pong violation at MMDA ticket, pag hindi ko to binayaran doon sa nakalagay sa ticket na dapat masettle ko, walang multa? Walang interest po or penalty for late payment po. Okay, as in wala. Okay, that's good. Ano ho? Opo, we can just Okay, double check. Sige po. So, kasi nga po for lack of time, no. Dito po sa usapin na ito. Sa ngayon po dito sa inyong NCAP na ito, ang mga sakop po nitong areas, ay meron pong mga lugar, no, halimbawa, yung pong mga motorcycle lane, di po ba? Oo. Yes, opo. Ito pong sinasabi ngayon ng ating mga motorista na sa ngayon hindi klaro yung signages po at mga markings nito. Ang sinasabi po ninyo ngayon, maluwag muna po kayo dito sa ganito pong violation, sir? Yes po. Pag tingin namin ay hindi po sufficient yung mga signages. Ini-invalidate po namin yung na-capture po na violation. Okay, sige. So, kapag po may nakalusot dito na notice of violation po, kung sakasakali, i-contest na lang po nila iyon. Okay? Pwede po nilang i-contest at sabihin lang po sa amin na walang sufficient signage. Opo. At yan po yung aming action. Sige po. Opo. Dito po sa inyo pong website, opo, ang sinasabi po dito sa inyo pong paano ba yung yung pagproseso sa apila. Okay? Oo. Opo. Dito po wala pang sinasabi na online, maaring magpunta doon sa MMDA Traffic Adjudication Division. Magtungo sa MMDA TAD. Meron pong Orion po. May or po dyan na pwedeng nakalagay po yung link. Tapos pag kinlik po yan, may form po na lalabas. Si-seal up lang po yan, Katet. Okay, pag fill up mo doon sa form, is that an automatic protest or eventually you really have to be present? Opo. Hindi po. Hindi na po kailangan, Katet.
Papaano po Hindi po kailangan ng physical presence. papaano po yung adjudication doon kung wala pong face-to-face na harapan? Ano po magiging basis ng MMDA to deny or to approve the appeal? Meron po tayong Traffic Adjudication Division. So pag kinontes niya po yan, sinisave naman po namin yung CCTV footage noong pagkakahuli. So yan po ay titingnan po noong handling officer. Okay. Kalimitan po yan mga law student. Tapos ina-approve eventually ng aming abogado. So on the basis of that po, titingnan kung tama po yung pagkakahuli or tama po yung contest na ifinile po ng motorista. Sige po. Ilang araw po o buwan maaari yung storage po yung video po ng mga violation? Pag violation po, automatic po, sinisave po yan. Ilang araw po? Ilang araw po? I think Gano'n po permanente po katagal? namin inaano yan. Permanente po namin inaano yan. Sinisave po yung violation. Okay. Hindi Tapos po po, binubura. yung pong regular footage, parang 2 months po bago napapatungan. Ano po ulit yun, Chairman? Pwede pong laruhin natin. Yun pong violation videos. Yung violation, isinisave po namin yan Safe keep yun. permanently. Para po nga anytime mag-contest, kahit po siguro 1 taon, ay hindi po yan bubura. So, nakasave po yan. Kaya anytime na mag-protest sila, may ma-access po yan ng aming handling officer para po ma-review yung CCTV footage. At pwede rin pong maghingi yung pong motorista ng kopya. Ano po yung At 2 isesend months? po namin Oo. through email. Chairman, ano po yung 2 months na sinasabi nyo na napapatungan na? Yung present. Yung pong lahat po ng kuha. Okay. ng, Yung buong kunyari kuha. po, nakuunan ngayon, lahat po, buong Metro Manila, lahat ng CCTV cameras po namin. Ang storage capacity po namin ay good for 2 months. Na hindi po yan nasa-save po for 2 months, tapos napapatungan na po eventually. Dahil mahal po yung storage eh. Yes sir. Last na lang po. Sir, yung pong overspeeding na violation, kasama ba sa NCAP po ito? Sa mga lugar ito meron? Sa ngayon naman po, Commonwealth of EDSA lang po yung may speeding. Yun pong ating mga i-install na mga bago na ongoing. May speed detector na po. So, mako-cover po siya eventually na NCAP po. So, sige. So, sa EDSA po ngayon, halimbawa, meron na kayong speed detector dyan na CCTV? Install pa lang po. Ongoing po yung Pa-install pa lang. installation. Ongoing daw. Medyo naputol siya. So, ngayon po, sir, sa EDSA, meron na po kayong speed detector na CCTV to capture yung overspeeding? Wala pa po? Wala pa po. Ini-install pa lang po, Kapit, ngayon. Pati po sa Commonwealth. Okay, opo. And then, diyan po sa EDSA ang Commonwealth, 60 kph po ang maximum speed, no? Maximum po yan. Opo. Meron ba kayong minimum speed? Wala po. Wala po tayong minimum speed. Wala, Chairman? Kapit. Opo, kasi sa tollways meron eh. Yes, kasi hindi ka bawal mabagal sa kasi- sa Skyway. Hindi ka pa pwede kasi mag-ano eh. Pag minimum speed Opo. Kasi kung traffic po, hindi na ma-achieve yung minimum speed. Opo. Kasi minsan din po wala meron kasi minsan mga truck dyan na 'di ba halos hirap na nagpipilit pa rin. Anyway, sige po. So salamat na marami, Chairman, sa inyo pong panahon at kami makikipag-ugnayan po ulit dito po sa inyo pagpapatupad po nitong kaninyo subo. Meron po kayong anytime po na meron kayong gustong i-clarify, tawagan lang po ako, Kapit. Wala na pong problema. Sige po. Salamat na marami po, Chairman Romando Artes ng MMDA. Salamat po. Thank you. Thank you po.